Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong nakaraang araw po ay muli pong nangarap at nangangako po yata mga tambay. Ang kanyang pangarap ay gusto pong matupad mga tambay. Napakarami pong pangarap at pangako ang isang BBM sa ating mga Pilipino mga kabayan. Ngayon po, bago na naman pong pangarap, ang gusto raw niya pong mangyari sa kanyang pangarap at pangako ay wala na raw pong magugutom o sinasabing sana naman pag alis niya bilang Pangulo ay wala nang magugutom na Pilipino, mga kababayan. Painggan po natin ang napakahusay magtalumpati at mukha po yatang wala siyang natatandaan. Sa dami ng kanyang pinangako, may natupad na po ba, mga kababayan? Ito po, painggan po natin si BBM. Kung maalala ninyo, nung bago akong upo, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya po may mga programa tayong ganito. Ito po yung ating tinatawag na walang gutom program. Ang bago rito po ay hindi lamang natin iniintindi yung ating yung food supply, ika nga, yung kakulangan ng pagkain. Ngunit bukod pa ron, titiyakin namin na may sapat na pagkain at bukod pa ron ay titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Meron tayong mga bigas, mais, para naman meron tayong sinusunog, meron tayong protein na tinatawag, isda, at karne, at siyempre gulay, para naman maging healthy, para kumpleto po ang diet ninyo. Hindi na po maaari na isang bandehadong kanin tapos isang pirasong sardinas. Hindi na po pwede yun. Kaya ito po ang ating programa. Ay patuloy po natin at ating ginagawa. Ito ay nasa walang gutom program. Dahil po, kung maalala ninyo, nung bago akong upo, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya po may mga programa tayong ganito. Yan po mga tambay, napakagaling po ng programa ng Pangulo. Walang gutom ang kanyang programa. Walang gutom na Pilipino mga tambay. Saan po ba humuhugot ng kapal ng pagmumuka umano ang Pangulo mga tambay? Mahigit 100 milyong Pilipino na po tayo mga tambay. At napakarami po, halos majority po ay gutom at walang trabaho. At napakamamahal ng bilihin. At yung programa mo, saan mapupunta yung programa mo? Mga babayan, yung walang gutom na programa mo. Ilan lang ang mababahagian yan? Sige nga. Karamihan pa. Mga walang trabaho, umaasa sa gobyerno. Hindi ba dapat ang programa mo bigyan ng trabaho ang mga Pilipino para sila ay hindi magutom? Hindi po ba? Kulang na kulang ang trabaho sa ating bansa. Mga kabayan, walang makuhang maraming trabaho unang-una sa ating bansa. Ang nakikita po na programa po na sinasabi niya bago daw po siya umalis sa kanyang termino ay wala nang magugutom na Pilipino. Katarantaduhan po yung mga tambay. Katarantaduhan. Malabo po yun. Kung ang magsasalita po at paniniwalaan natin yung isang convicted ng child abuse, si Franz Castro, malabong-malabo ka pa sa sabaw ng pusit, BBM. Para dyan sa pangarap mo. Hindi po ba? Unang-una,
hindi nga magugutom yung programa mo, pinapatay mo naman unti-unti ang mga magsasaka. Dahil ipapakain mo dyan yung bigas sa mais. Hindi po ba? Ano ba ginagawa mo sa magsasaka? Galit na galit nga ang mga magsasaka natin ngayon magmula nung ikaw umupo. Ano ang ginawa mo sa kanilang palay? Sa kabila ng napakarami nilang ginagastos pag sila ay nagtatanim ng palay. Gumagastos sila ng daan-daan libo o libo-libo kapital. Pagdating ng harvesting, ang palay nila ay bibilin lamang ng 6 pesos, 8 pesos, 10 pesos, hanggang 12 pesos. Hindi ba? Kawawa. Sino? Sino papatayin mo? Mangangako ka na naman. Ang pangarap mo na naman walang gutom. Pero yung nagpuproduce ng palay at mais, pinapatay mo naman sa hirap at binabaon mo sa utang. Unbelievable. Hindi po ba? Programa po ba yan? Pangarap? 3 taon mahigit, saan mo dinala ang Pilipino? Napakahusay mong mangako. Puro ka pangako, Mr. President. Nakakahiya. Di po ba? 3 taon. Dadalin mo kami sa food security na sinasabi mo. Hirap na hirap mo nga. Bigyan ng konting kaginhawahan ng mga Pilipino. Ang nasa laylayan, nasa middle class. Pati sa presyo ng bilihin, binabaon mo kami. Hindi po ba? Ngayon, napakahusay mo magsalita na hindi kami magugutom. Pangarap mong hindi kami magugutom dahil may programa ka na. Yang programa ba yan? Yang sinasabi mo? Makikinabang ba dyan ng mahigit 120 million na Pilipino? Makikinabang sa programa mo? Sige nga. Ang gusto ng taong bayan, pangkalahatang programa, solusyon pangkalahatan. Hindi lang sa wala na mga Pilipino walang kapag-pag-asa. Umaasa na lang sa gobyerno. Hindi po ba? Paano naman ang hindi umaasa sa gobyerno? Pahihirapan mo ng pahihirapan? Napakamamahal na bilihin, napakamamahal ng bayarin, buwan-buwan. Di po ba? Pamasahe lang, ubod ng mahal. Hindi po ba? Yan po ba ang solusyon ng isang presidente ng bansa? Mag-4 na taong ka na? Yan lang ba ang pinangako mo sa mga Pilipino? Na hindi magugutom? Di ba napakarami mo pinangako? Di po ba? Yung pagsugpula sa korupsyon, pinangako mo yan eh. Yung bill, better more, pinangako mo yan. Murang kuryente, pinangako mo yan. At yung sinasabi mong 20 pesos na bigas, pinangako mo yan. Pero pinatay mo naman ang mga magsasaka sa pangako na yan. Hindi po ba? Nangako ka ng 20 pesos pero pinatay mo naman unti-unti. Pinapatay mo unti-unti ang mga magsasaka. Hindi po ba? Yan ba ang mga pangako mo? Pagagandahin mo ang Pilipinas? Yayaman tayong lahat? Nangyari po ba sa mga pangako mo? Hindi ba naghihirap kami lahat at kayo lang ay yumayaman? Yun ang real talk. Ganun po nangyayari sa ating bansa. Tayo po ay patuloy na naghihirap. Sila naman po ay patuloy na yumayaman. Gamit ang pera ng taong bayan umano. Hindi po ba mga kabayan? Kaya ito po. Ito na po sa kasaysayan ng panahon. Sa kasaysayan ng ating panahon. Sa kasaysayan ng ating bansa. Sa kasaysayan ng ating bansa. Nagkaroon tayo ng ganitong klaseng presidente. Napakahusay mangako. Napakahusay. Puro pangarap, mga kababayan. Pero dinala tayo ng 3 taon. Pinakita po sa atin na mahigit 3 taon kung gaano sila karami at gaano sila katalamak. Umano, magnakaw ng pera ng taong bayan. Umano. Pinakita po sa atin kung gaano sila kagahaman, greedy sa kapangyarihan. Hindi po ba? Yan ang nakita natin sa pagpapatakbo ng gobyerno nila.
magmula sa taas hanggang baba. Grabe ang korupsyon nila umano. Mapipili mo na lang, mabibilang mo na lang sa mga daliri mo ang matitinong politiko sa ating bansa. Napakaswerte natin. Kahit papaano, makakabilang ka pa sa mga daliri natin na maayos maglingkod. Pero pinupolitika pa nila para maging kaisa nila. Hindi po ba, mga kabayan? Pinababagsak pa ang matitino. Dahil galit po sila sa matitino. Ang gusto po nila, lahat sila umano ay puro magnanakaw na. Hindi kaya? Kaya dito po mga tambay, nangarap na naman po. Kaya nga po ang sinasabi ng taong bayan, ano naman kaya ang tama ng tinira niya umano? Ito po ba ang tama o tumama sa kanya, sa kanyang tinira umano? Ang mangarap at ang kanyang pinagmamalaki na bagong programa na naman na walang gutom. Tumingin ka lang, lumabas ka, maglakad ka, suyurin mo, huwag ka lang lumayo. Diyan ka na lang sa Metro Manila. Tingnan mo kung gaano karami Pilipino ang walang trabaho. Nagugutom ang pamilya. Hindi po ba? Kaya mo ba tugunan yan? Ang kailangan ng Pilipino ay pangmatagalang solusyon. Hindi para turuan maging tamad ang Pilipino. Bigyan ng solusyon, malawakang trabaho ang kailangan ng Pilipino. Hindi po kami yagit, hindi kami timawa para lang bigyan ng kakarampot na pagkain. Hindi po ba? Trabaho ang kailangan namin. Trabaho! Maraming trabaho. Hindi po ba? Kaya lang, ang nangyari po sa ating bansa, hindi po trabaho binibigay sa atin eh. Ang binibigay at pinapakita po sa atin kung paano po sila magnakaw, magkamal ng salapi. Nakita niyo po programa ng pamahalaan natin ngayon, mga kabayan? 3 taon mahigit. Mag-4 na taon. Araw-araw ginawa ng Panginoon Diyos. Ang usapan po sa ating bansa, korupsyon, pamumulitika sa mga Duterte. Araw-araw. Ano na ang nangyari sa ating bansa? Ibinabangon mo ba ang ekonomiya ng bansa? Dadami ba ang trabaho? Dadami ba ang produksyon ng trabaho sa ating bansa? Papasok ba maraming investor sa ating bansa? Kahit papaano ba'y mamumura o bababa ang bilihin at presyo ng bayarin natin sa ganitong pagpapatakbo nila sa gobyerno? Sige nga, 3 taon mahigit sa ginawa ng Panginoon Diyos, puro korupsyon at pamumulitika. Araw-araw nga ibinabalita sa atin ng mainstream media. Tapos meron isang pangulo. Pag naman siya ay nagsalita, lahat akala mo napakadali para sa kanya magsalita. Pero napakahirap naman niyang gawin at tuparin ang kanyang mga pangako sa mga Pilipino. Kaya nga gustong-gusto ka nga ng mga Pilipino, kaya nga araw-araw na halos nagrarally. Mahiya ka naman daw, makapal na pagmumukha mo, Mr. President. Hindi pa, gusto ka na nga nila mag-resign. Dahil ayaw na ng mga Pilipino na napakahusay lang mangako at mambudol sa mga Pilipino umano. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang napakagaling na presidente sa ating kasaysayan. Ang isang Marcos Jr., mga tambay. History na po ito. History. Unang-unang history po nito ay napakalinis na presidente. Bakit po? Ayon po sa isang artista na si Anjo Iliana, siya na po ang pinakamalinis na presidente sa kasaysayan ng ating bansa. Bakit po? History po yan. Dahil napakahusay daw po maghugas ng kamay. Lagi raw pong malinis dahil kakahugas ng kamay. Ganyan po sinabi ni Anjo Iliana. History po yan. Siya na po ang pinakamalinis at pinakamahusay sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil sa dami po na kanyang pinangako, mga kabayan, ay natupad niya po yun sa kanya pong pagiging high na high umano sa kanyang pangarap. Dahil sa kargado yata ito umano ng pulburon.
Maraming salamat po sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo mga kabayan. At sa ating pong mga nagbibigay ng tulong po at biyaya sa inyong lingkod, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At sa panalangin po mga tambay, pagsamasamahin po natin ang ating dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, mailayo po sa kapahamakan ng ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal at manalangin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Ingat-ingat po mga tambay at konting tiis na lang po. Paalam. Bye-bye.